Nagbabalik ang Teen Stars Season 1. Dito pa rin sa Pinoy Extreme Channel, EuroTV Philippines at SDB TV Network. Ngayong araw ay panibagong tintastic guest na naman ang ating makakasama. Sabi nga nila, age doesn't matter. Pagdating sa beauty pageant, na makakasama natin for this day, ang candidate of Mrs. Cavite Province 2026 na si Margie Lourdes Moncada! Hey, 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 Teamstar na naman. Hataw na tayo, kulitan, walang katapusan. Tawat saya, vibes they never stop. Pero bago tayo magsimula, maaari ba kayong magbate sa aming mga teen barkada na nanonood sa atin mula Luzon, Visayas at Mindanao or around the world? Isang magandang araw, Teen Barkadas! Hi po ma'am, ano pong pinag-aakalbalahan niyo po sa buhay niyo? Sa ngayon po, ako po ay nagtatrabaho for special projects sa isang government agency dito sa Pasay City. Maaari po ba kayo magkwento sa inyong buhay bilang isang mamshi? Ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management at De La Salle University, Dasmariñas. And sa buong panahon na ako po ay nagtatrabaho, kadalasan ako po ay naa-assign for hotels and restaurants for food and beverage operations. So, exposed po ako sa catering, events, and restaurant operations. And then, right after that, meron din po tayong experience sa pagtuturo. Nagturo po ako sa mga college students na kumukuha rin ng HRM and Tourism sa De La Salle University, Dasmariñas at sa Lyceum of the University, Cavite. Yun po. Paano naman po kayo napasok sa pagiging candidate ng Mrs. Cavite Province Philippines 2026? Hindi inaasahang pagkakataon, pero sa tingin ko, siya ay nalalaan para sa akin. Ako po ay nasa 40s na, 42 years old, at naniniwala ako na it's never too late para maumpisahan natin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa mula nung tayo bata pa. So, yun po. Ano po ang inyong advocacy bilang pong isang mamshi? Yeah. Isang napakagandang tanong. Bilang isang single parent, ako po ay may advokasya para makatulong para sa mental health awareness ng aking kapwa solo parents. Kasi sa panahon ngayon, mahalaga na pinagbibigyan natin ng pansin ang ating mental health at kasabay nun yung mga social programs and economic programs na makakatulong sa kapwa magulang. Yun po. Sa inyong pagiging isang ina, paano niyo po nababalance ang paghahanda dito sa darating na ninyong competition? Para sa akin, sa aking ginagawa araw-araw bilang nagtatrabaho, bilang ina, at bilang isang aspirant na manalo sa kompetisyong ito, ang unang-una sa lahat na kailangan nating i-consider o ang aking ginagawa is time management. So, know your priorities. Schedule your time. Yun ang importante sa lahat para nababalanse kung ano man yung mga activities for the week. Ano naman po ang inyong naging struggle sa pagsali at paano ninyo po ito niresolve? Sa hindi nakakakilala sa akin, actually, napakalaking shift nung aking ginagawa ngayon. Kasi kung hindi nyo ako kilala at kung hindi ganitong ayos, napaka-ordinaryo lang ng aking mga sinusuot at most of the time, napagkakamalan din akong boyish. Pero, sa ngayon, of course, ina-adjust ko yung sarili ko na matutong mag-ayos ng naaakma sa aking ginagawa. And at the same time,
sa tulong ng aking manager and co-queen, Sandra Oranza, na reigning queen ng Mrs. Cavite. So, tinutulungan niya po ako para ma-achieve ko yung mga ginagawa ng isang queen para sa kompetisyong ito. Ano naman po ang inyong mga hangarin na ipakita sa ibang mga mamshi na kagaya ninyo po na nahihiya na ilabas po ang kanilang natatanging kagandahan? Para sa akin, bawat individual ay may kanya-kanyang ganda, kagapuhan, talento. Ngayon, kailangan lang natin, unang-una sa lahat, maniwala sa ating kakayanan. Pangalawa, kung yung ginagawa naman natin ay alam natin na hindi masama, wala tayong dapat na ikahiya. At saka, siguro, yun nga, tulad ng madalas ko nang sinasabi, it's never too late to fulfill your dreams because we only have one life, so we have to make the most out of it. Pero ano naman po ang masasabi ninyo sa inyong supporters at nagsusuporta sa inyong dadating na laban? Una po, maraming salamat dahil ito po ay isang masasabi kong hindi madalas na pagkakataon para sa akin. Very extraordinary na sa panahon ngayon ay pumapasok ako sa ganitong kompetisyon. Sa lahat po ng sumusuporta at sa lahat po ng aking mga kasama din sa kompetisyong ito, kung baga, best of luck to all of us. And masasabi ko din na let's just enjoy kung ano man yung ating mga ginagawa, and we always have to consider that joining pageants is not just about ganda-gandahan. As our founder would always say, it's beauty with a purpose. So, yun po. Pero hindi naman pwedeng hindi natin makita ang pagrampa ng ating tintastic beauty queen na si Mamshi Lourdes. So, mapagbibigyan niyo po ba kami? Kung handa na po kayo, the floor is yours. Excuse me, can I have your attention please for one more time? She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's all because she can't stop your diet, baby. You don't have to slim down. Slim down. I love your curves and believe me, it is every pound. Every pound. Stop your diet, come on, do it for me. Do it for me. I love you round, 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 cause you're so sexy. Yes, she is. She tastes like Tol, napakahusay ng ating tintastic guest na si Mamshi Lourdes. Pero Mamshi, may gusto ka bang pasalamatan at i-promote ang iyong social media accounts? At i-promote na rin po ninyo ang pabarating na laban as candidate of Mrs. Cavite Province 2026. Sa lahat po, inaanyayahan ko po kayo na suportahan niyo po ang patimpalak ng Mrs. Philippines International 2026. Yours truly, Maria Lourdes Moncada, representing the province of Cavite. And you can follow me to my Facebook account, Lourdes Moncada. Also to my IG, LibraMom83. So, yun lang po. At sa nalalapit po na aming coronation, inaasahan ko po ang suporta ninyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagbabalik yan ng inyong programa, siguradong kayong star ang Teen Star Season 1!